Hi guys, for today's video ay paano ba natin patataasin yung ating profile score dito sa online.ph. So ito po yung ginawa ko. Unang-una po is um, mga information lang po na nilagay ko is ito lang po yung mga basic details natin, basic information natin, yung ah, ito yung edad natin, yung pangalan natin, yung ah, degree na naabot natin, and then kung address, and then yung meron pala tayong iti-take na test dito kung anong level ba tayo, or kung nasa fluency ba tayo or advanced o gano'n. And then maglagay ka rin ng profile description. Pagkatapos kong maglagay ng mga profile description dito, guys, ay ayun, nakakuha ko ng 5 score. Yes. And then mas maganda na po, madami po kayong ilagay na mga information kasi dun po tataas yung ating profile score. At napaka-importante po ng ID verification natin, guys. Yun po ang pinaka-importante para tumaas yung profile score natin dito at mataas yung tsansa natin na ma-hire po tayo dito sa online.ph. Kung madami kayong skills, okay, lagay nyo dito. Pero mas maganda na yung may isa tayong niche. Ngayon is napaka-importante pala yung niche. Yung ibig sabihin ng niche, ah, if ever social media manager ka, yun yung focus mo, yun yung skills na talagang ah, magaling ka, at saka yun yung main na ah, skills na meron ka na umaangat, mag-focus ka sa isang niche. And then, okay lang naman kahit maglagay tayo ng iba't ibang skills dito, basta siguruhin natin na talagang marunong tayo sa trabaho na yun. Kasi yun yung pinaka-importante. Hindi naman kailangan yung fluent ka sa English. Kasi katulad ng email management, eh, ang kailangan sa email management is alam mo yung mag-manage ng email. And then, sa social media is di naman palaging nag-uusap kayo ng client mo. Ikaw lang yung i-message ka lang nila kung ano yung gagawin mo sa social media nila. So, yun lang yung importante, alam mo yung trabaho mo. Yun yung goal mo is alam mo yung trabaho mo. Big factor din kung marunong ka mag-English kasi lahat ng client dito, hindi naman lahat, pero may local din. Pero 'pag mag-communicate kasi tayo, makipag-usap tayo sa taga ibang bansa is kailangan nating marunong tayong makipag-usap sa kanila, and then naintindihan natin yung mga instruction nila. Aaminin ko, guys, mahirap talagang makakuha ng trabaho. Lalong-lalo na kahit may certificate ka, hindi yun ibig sabihin na i-hire ka na nila kasi may certificate ka na. Pero maganda din kung kumuha kayo ng mga certificate, libre lang, or meron palang bayad, not libre, hindi lahat kasi. Ito kasi na trabahong ito is malaking malalaking, hindi naman lahat malaki, pero mostly malaki yung sahod. So, kailangan talaga nila dito is magaling or alam mo yung trabaho mo. So, ang ginawa ko dito, guys, is naglagay ako ng ID verification. Yes. Yung sabi nila dito sa verified, sabi dito, rather, is mag-selfie ka and then mag-present ka ng ID mo na klaro. And then yung bill, any bill, kahit yung Shopee bill, Lazada bill nyo, ay pwede nyong gamitin dito for verification. Paglagay ko doon and then na-approve ako, unang-una naghintay ako ma-approve yung ID ko. Pero
matagal siya. So, ang ginawa ko, nag-resubmit na naman ako. And then yun, na-approve na yung ID ko. And then naging 70 yun na yung score ko. Ito yung pinaka-importante dito sa online.ph is ah ang titingnan kasi ng ating unang-una is yung tao ba tayo talaga, hindi tayo robot, hindi tayo ano, yun. So, maglagay na rin tayo ng mga presentable na ID, picture, or yeah, yung professional picture. So, ito temporary muna kasi hindi pa ako nakakapag-picture. Plus din yun. And then, yung mga information natin, yun yung mga importante. And then guys, hindi lang dapat apply lang tayo ng mga trabaho guys. Kundi aralin din natin kasi whatever ma-hire man tayo. Tapos pag nagsimula na tayo, yung mga nilagay natin sa resume, hindi pala natin alam. Yun yung pinaka-importante guys. Like, kailangan lang natin ng trabaho and then kailangan lang natin magkapera. Ang pinaka-importante guys is alam mo yung trabaho mo. Kasi madami namang pwedeng applyan. And then, pagkatapos meron kasi silang mga test na ipinapagawa sa atin. Meron silang mga qualification. And then, minsan is hindi natin tinutuloy yung application natin kasi merong mga information na nabasa natin na wala tayo. So, pag mag-apply kasi tayo ng trabaho is kailangan um, magaling tayo sa trabaho na yun. May alam tayo sa trabaho na yun. Yun ang pinaka-importante. And then, if ever na ma-hire tayo, wala tayong poproblemahin. Minsan lang kasi na problema natin is yung internet connection, wala tayong internet connection na stable, and then yung laptop na ginagamit natin, yun ang minsang problema ng mga nag-a-apply. And then, even provided mo na lahat, noise cancellation, headset, um, yung may internet ka na, may laptop ka na, hindi pa rin madaling makapasok sa trabaho, guys. Unang-una talaga is aralin natin yung skills natin na nilagay sa ating job description. Yun po talaga yung ating unang-unang aralin, guys. Pero dapat is mag mag-provide na rin tayo ng mga katulad ng mga equipment na sinabi nila. Kailangan ready tayo sa mga equipment na na sinasabi na pwede naman manghiram tayo kung meron tayong mahihiraman, kung may mataas na internet connection, sige, go mag-apply ka basta alam mo yung trabaho na ina-applyan mo. And then pag natanggap ka na, and then you can provide equipment na para sa iyong trabaho. Yun yung lang mga tips na ibibigay ko guys. So ito yung paraan para tumaas yung ating profile score dito sa online.ph. Maglagay lang po tayo ng valid ID and then yung mga information natin, basic information. Pero yung basic information guys, parang maliit lang yung score natin. Nagmamatter talaga sila sa ID verification. And then yung mga proof na talagang you are a human, not a robot. Dun sila nagbe-base. And then yung skills na meron tayo. Yun yung aralin natin, guys. So, dito, guys, up to 10 times pwede ka mag-apply dito sa online.ph. Pero ako, guys, is uunahin ko talagang aralin yung skills na gusto ko. Kasi pag once na natanggap na tayo, magkakaproblema tayo, guys, kasi magsisimula na yung trabaho natin eh. So, natanggap tayo kasi alam nila na magaling tayo dun. And then, tapos hindi pala natin inaral yun. Hindi naman sinabi ko na guys, kailangan is may experience talaga dito guys. Pero pag inaral mo yung mga trabaho na pag-a-applyan mo at may knowledge ka, posibleng ma-hire ka dito kahit wala kang experience kasi alam mo yung ginagawa mo. Yun yung pinaka-importante.
And guys, don't forget to like and subscribe na rin sa aking channel. Guys, sana ay nakatulong itong tips na to para nakapag maka-apply na kayo ng trabaho. Thank you guys.